Pagkalipas ng 5 taon, nakatingin si Mika sa labas ng bintana ng eroplano. Papalapag na ang higanteng sasakyang panghimpapawid sa runway ng paliparan. Ilang minuto lang ay huminto na ito kung saan dapat tumigil. Home! I'm home! Hindi niya napigilan ang sense of homecoming na naramdaman ng bumaba sa eroplano. She was finally home. Napangiti siya. Palabas na siya ng airport at kitang-kita niya ang mga taong naghihintay sa mga balikbayan na katulad niya. Mika, ikaw ba yan? Nagtitiling tawag ni Jenna nang makita siya. Mabilis siyang niyakap ng matalik na kaibigan. Sinuklian din niya ang higpit ng yakap nito. Grabe, hindi na kita nakilala, Day. Ang ganda-ganda mo. Yeah, ako nga to. Hindi ka pa rin nagbabago, bruha. Ang ingay mo pa rin. Balik niyang tungkol sa kukulitan nito. Kapag kadaka ay bumaling siya sa kanyang ama. She looked at him and smiled warmly. Dad, I'm home. Hindi na niya napigilan ang sarili na yakapin ito. How she missed him. Welcome home, anak. Anito, mahigpit din ang yakap na iginanti nito sa kanya. Ilang sandali silang nasa ganoong ayos bago niya naalala ang isang mahalagang bagay, subalit bago pa niya magawang sabihin iyon sa mga ito, ay ito na mismo ang gumawa niyon para sa kanya. Mami, bakit hindi mo ako hinintay? Sabi ng 5 taong gulang na batang lalaki na nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. Sabay na lumuwa ang mga mata ng mga kasama niya habang titig na titig sa bata. Binuhat niya ito at humarap sa 2 taong sumundo sa kanya. Jen, pa, this is JC, my son. Nakangiti at proud niyang pakilala sa kargang bala. Grabe ka, Mika. Paano mo nagawang ilihim sa akin to? Usisa ni Jenna may pagtatampo pa rin sa tinig nito. Nandun na sila sa bahay ng kanyang ama sa Quezon City. Magkaharap silang nakaupo sa magkabilang panig ng maliit na dining table sa labas ng garden. I'm sorry, Jen. Kinakailangan ko lang talagang gawin. Nagpapaumanhing sagot niya. Sumipsip siya ng orange juice nang lapitan siya ng anak. There was silly smile playing on his lips. Sinuklian niya ng ngiti ito. Mommy, I have something for you. Bagaman 5 taong gulang pa lamang ito, ay matalas na ito sa pagsasalita ng Ingles. Ano yun, baby ko? She gently pat her son's chubby cheek. Inilabas nito ang isang gumamela na itinatago nito sa likuran at ibinigay sa kanya. For you, Mommy. Malambing na tugon ng batang lalaki bago ito tumakbo papalayo sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang figura ng anak niya. Nangingiting napapailing na lamang siya. You look so happy, puna ni Jenna. Nang mapabaling sa kaibigan ang atensyon niya, ay nagpasensya muli iyon. I'm really sorry, Jen. Pangako, hindi na ako maglilihim sa iyo. Itinaas pa niya ang kanang kamay tanda ng pangangako. Tinampal nito ng mahina ang kanyang braso. Sige na nga, you're forgiven. Sakit ba naman ang anak mo sa tingin mo magagalit ako ng matagal? May gusto lang sana akong malaman at sana sagutin mo. Jenna's easygoing attitude suddenly became serious. Sino ang ama ni JC? Her question didn't caught Mika's by surprise. Alam na niyang darating sa puntong iyon ang kanilang usapan. Si Maki, she answered, matter-of-factly, saying the man's name never failed to make her uneasy. Kahit 5 taon na ang lumipas, hindi niya alam kung bakit. Nanlaki ang mga mata nito sa narinig. Nagkaanak kayo na hindi niya alam. My God! Bulalas nito. Shh, yung boses mo. Marinig tayo ni JC. Hindi ko gustong marinig niya ang pinag-uusapan natin. Marahang saway niya. Bakit? Tanong nitong naguguluhan pa rin. Ang alam niya ay patay na ang daddy niya and I intend to keep it that way. Napaawang ang mga labi nito sa pagkabigla. Nasisiraan ka na ba? Paano mo magagawa yung ngayong nandito kayong mag-ina? And by the way, ano ba talagang dahilan kung bakit bigla-bigla ka nalang dumating dito sa Pilipinas after 5 years ng pananahimik mo dun sa States? Jenna shot her a barrage of questions. Sadyang ibiniti ni Mika ang kaibigan. She drank her juice more slowly
and sat back on her chair comfortably before giving her answer. I want to file an annulment. Gusto ko na ulit maging single, Jen. She answered truthfully. Ilang sandaling nanahimik ito bago ulit nakapagsalita. It's about time, pero paano mo magagawang i-file ang annulment kung hindi ka nagpapakita sa kanya? Jenna challenge. She just shrugged her shoulders. Sino bang nagsabi sa'yo hindi ako makikipagkita sa kanya? Ang sinabi ko lang ay hindi niya pwedeng makita ang anak ko. I'm going to meet him myself. Kampating saad niya. Napapamata na lamang ito sa kanya. Alam mo, hindi na kita kilala. Ang laki na nang ipinagbago mo. You're not the shy Mika I know. Pagbibigay alam nito. Tama ka, nagbago na nga ako. Marami akong bagay na nare-realize habang nasa States ako. She smiled at her friend. Oo nga pala, bago ako sumugod sa gera, makikibalita lang ako sa kung ano ang nangyari sa asawa kong babaero, Shema. Jenna rolled her eyes in answer. Walang bago ngayon, nakikipaglampungan pa rin kay Roseanne. Babaero pa rin. Just as I thought, she immediately dismissed the sudden melancholic feeling that crossed over her. Expected na niyang sagot na iyon ng kausap. Ano pa bang inaasahan niya sa isang Maki Robles? Natanong niya ang kanyang ama na nanggagaling sa inner garden at akay-akay si JC. The picture of them made her smile. At kailan mo balak makipagkomprontasyon sa asawa mo? Pukaw ni Jenna. Mika turned her with a gleam in her eyes that spoke no trace of cowardice. Soon, very soon. Sir, there's someone here looking for you. Anong tinig ng sekretarya ni Maki sa intercom. Sa nananakit na sentido ay sinagot niya ang tawag nito. Tell whoever it is na busy ako. Marami akong ginagawa, Jill. Katatapos lang ng conference niya with the different departments of his company. They discuss about the upcoming anniversary of the company at ang mga preparasyong kailangang asikasuhin. Wala pa siya sa mood para makipagdiskusyon muli sa kung sino mang tao. Lalo pa kung si Roseanne niyon. Wala sa loob na napabuntong hininga si Maki. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap ng nobya. Katatapos lang nilang pagsaluhan ng isang romantic dinner sa isang pamosong hotel sa Makati nang i-open ng dalaga ang tungkol sa pagkuha niya ng annulment. Para saan? He never liked her high-handedness toward him. Pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Maki darling, ayoko lang kasing magmukhang kabit sa mata ng mga tao. I think it's high time na mag-file ka na ng annulment para mapawalang bisa ng kasal nyo ng strange wife mo. Gaano katagal na ba kayo hindi nagkikita, hindi nagsasama? 4 or 5 years? Wala ka ng balita sa kanya. Who knows, baka nag-asawa na siya sa ibang bansa. Litanya nito. Imposible. The one word made Roseanne stop in her ranting dahil na rin sa tono ng kanyang pagsasalita. Hindi niya may paliwanag ang biglang pag-init ng ulo ng marinig ang konklusyon nito tungkol kay Mika. Hindi niya alam kung bakit defensive siya sa tuwing nagsasalita ng masama tungkol sa asawang matagal nang nawawala. Matapos ng gabing iyon ay hindi na sila nag-imika ng dalaga. Muli ay napabuntong hininga si Maki nang magbalik sa isip niya sa kasalukuyan. I think I really need a break. Kapag kadaka ay desisyon ng kanyang isip. But before he could even exact his plan, the door opened suddenly. What the? Hindi niya napigilan ang iritasyon sa sinumang Poncio Pilato na nagtangkang guluhin ang peace of mind niya. Sir, sinubukan ko pong pigilan siya pero ayaw niyang magpapigil. Hinihingal na paliwanag sa kanya ni Jill. His eyes wandered to the woman standing beside the secretary. She was stunning. She wore a white pair of skinny jeans with a navy blue tank top na napapatungan ng puti-ring cardigan. Her bob style accentuated her heart-shaped face. Litaw na litaw ang mapusyaw nitong balat sa kulay ng damit, pati na rin ang magandang hubog ng katawan nito. But the stunning thing about her
was not her physique. It was her classic face. She had a pair of deep-set eyes under long curly lashes. Her nose was perfectly molded to emphasize her pink, kissable lips, and a beauty mark near her mouth finished off her classic beauty. His observation and the woman took him a couple more minutes bago mag-spark ang recognition sa utak niya. Bigla siyang napatayo mula sa kinaupang swivel chair. As I was saying to your secretary, hindi ko na kailangan ng appointment para makausap siya. The stunning woman directed her attention to him. He was a bit taken aback by her confident tone. Sir, baling ng sekretarya niya. It's okay, Joe. Pwede mo naman kaming iwan, he ordered. Nagalangan man ay lumabas na rin ang silidang babae. He turned his gaze toward the woman still standing near the door. How's life in the States, my wayward wife? Maki couldn't help the sudden rush of apprehension in his veins upon mentioning the last three words. Naglakad si Mika papalapit sa kanyang mesa at kampanting umupo sa silyang kaharap niya. She smiled at him demurely. Akala ko hindi mo na ako makikilala. I'm fine. Thank you, my strange husband. Nagulat na siya nang ibalik dito ang parehang animosity sa kanya. Mika, biglang naging seryoso ang tono ng kanyang boses nang sabihin ang pangalan ng babae. Maki, she mimicked in return. Akala ko wala ka ng balak magpakita after what, 5 years? Sinubukan niyang pagaanin ang hangin sa pagitan nila. He didn't want to start a fight between them. Ganun ba talaga katagal? It felt like it was just yesterday. Kumusta na kayo ni Roseanne? Kayo pa rin ba o may iba na? She had a teasing note in her that bothered him. Hindi siya sanay sa biglang pagbabago nito. He was used to her being tongue-tied and shy. Never mind me. Ikaw ang pinag-uusapan natin dito. Ano nang nangyari sa iyo, Mika? Sincere na pagtatanong niya rito. Itago man niya sa sarili ay nawala ang sama ng kanyang pakiramdam. He was more than curious to find out about his wife's life for the past year. Nothing much. I just finished taking fine arts. May sarili na akong butik sa LA. My life has been well. I'm happy. The smile that radiated her face tugged at his insides. Her smile was still the same. Kahit papaano ay pinagagaan niyo ng loob niya. Good. At least natupad mo na ang pangarap mo. I'm happy for you. Sinuklian din niya ang ngiti nito. Mika's smile suddenly dissipated. Siguro tama na ang kumustahin natin, Maki. Ayoko nang magpaligaw-ligaw pa. Biglang nagseryoso ang tinig ng babae. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? His question was apparent. I want an annulment, Maki. Walang kaimosyong sagot nito. Ilang sandaling hindi nagawang sumagot ng lalaki. He was silently disgusting her words. Kahit pa nararamdaman na niya ang pagnanais nitong iyon, ay hindi pa rin niya magawang makapaniwala na nasasabi ni Mika sa kanya tungkol sa hiwalayan. Gan was the conservative Mika he knew. Napalitan na iyon ng isang independent at matatag na babae. But despite the drastic change in her personality, ay hindi mapigilan ni Maki ang naramdamang paghanga rito. Hindi ganun kadali ang hinihiling mo, Mika. 5 taon kang nawala. You shouldn't asked earlier for the annulment. Bakit mo pa pinatatagal ng ganito? Why ask for it now? He inquired curiously. She regarded him before answering. I want to marry again, Maki. The news exploded in his head. Bigla siyang nakaramdam ng possessiveness sa babae. Hindi niya may paliwanag ang biglang bugso ng damdamin. Magpapakasal ka ulit? Tila sarkastikong balik niya. You heard it right? She confirmed the second time. Sino siya? Hindi mapigilang ni Maki ang sarili na usisain ng identity ng lalaking balak nitong ipalit sa kanya. His name is Patricio Montes, half Italian, half Filipino. Nakilala ko siya sa isang exhibit sa Milan. He's a nice guy. Okay, I get a picture. He cut her off hastily.
Hindi na niya nais marinig ang magandang katangian ng lalaki sa asawa. It only made him feel more irritated. So you see, Maki, ang kailangan ko lang ay ang cooperation mo. Hindi naman siguro tayo mahihirapan na ayusin ang proseso. Well, just state it. Irreconcilable differences. O kaya negligence of obligations. Ang dahilan ng paghihiwalay natin. Paliwanag nito. You really sorted everything out. Wala akong masabi. Aniya sa pagod na tinig. Napasandal siya sa swivel chair habang pinagmamasdan ng babae. She was looking more beautiful in his eyes by the minute. Hindi naman, I just wanted to make things easier for both of us. Tugon ito ng sinserong tinig. Ilang sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Si Maki na rin ang unang bumasag niyon kapag kadaka. Kailangan ko munang pag-isipan ito, Mika. Pagod ako, pasensya na. You caught me in a bad time. He tried to sound tired for her benefit. Pinanood muna siya nito bago tumayo nang makitang napabuntong hininga siya. Pero hindi umalis sa kinatatayaan. Instead, she regarded him closely. That made him feel awkward. Alam mo, hindi ko akalaing darating ang araw na maririnig kong sabihin mo na busy ka sa trabaho. Mabuti naman kahit papaano ay may mabuting pagbabago sa'yo. It's good to know you're more responsible now. Sinabayan pa nito ng ngiti ang sinabi bago tumalikod at tinungo ang pinto. Bago pa nakalabas si Mika ay muli siya nitong nilingon. By the way, it was nice seeing you again, Maki. Muli ay nginitian siya nito bago nilisan ang kanyang opisina. Nang mapag-isa na siya ay saka pa lamang niya napagtantong nakatulala siya sa nakapinid na pinto. Ngani-ngani na niyang pagalitan ng sarili. Ano bang nangyayari sa akin? Dumating lang ang long-lost wife ko ay nagkaganito na ako? Maki, pull yourself together. Saway ng kanyang utak. Sinubukan niyang ipahinga ang pagod na utak. Subalit parang tukso na naglaro sa kanyang balintataw ang imahe ng mukha ni Mika. Inis na pamulat siya at tumitig sa kisame. Biglang nag-flashback sa kanyang isang eksena sa buhay niya 5 years ago. Pagkagaling sa bahay na gabi niyang mahuli siya ni Mika nakasakasama si Rose Ann, ay nagpasama siya kay Ariel. Nag-inuman sila. Umaga nang magising siya at inumpisahan ang paghahanap sa naglayas na asawa. Inumpisahan niya sa bahay ni Jenna. Subalit wala ito roon at nang pumunta siya sa bahay ng ama nito, ay nalaman niyang lumipad na ito patungong Amerika na walang iniwan ni isang salita sa kanya. Pinabayaan niya ang babae sa nais nito. Inisip niyang nagpapalamig lamang ng ulo si Mika at kapag lumamig na ang ulo nito ay babalik na ito sa Pilipinas. Pero nagkamali siya. Nang umabot sa 1 taon ay wala pa rin maski isang sulat o tawag mula rito ay tumigil na siya sa paghintay. Ito na lamang niya ng pansin sa family business at kay Rose Ann. Just give her the annulment. Matatahimik kayo once pinaprocess na iyon. Magiging masaya na kayong dalawa. Payo ng isang bahagi ng utak niya. Somehow the idea of happiness became elusive with the thought. Hindi rin niya maalis ang uneasiness na nadarama sa sinabi ng babae. Kapag kadaka ay dinampot na niya ang receiver ng telepono at idinayal ang pamilyar na numero. Hello, Tony. I need to ask you to do something.